Ayan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At nawa mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno, ang paksa ng ating tatalakayin sa bidyong ito ay may kaugnayan sa mga kasalukuyang nangyayari hindi lamang dito sa ating daigdig o sa ating bansa, kundi maging sa ibayong dagat at iba pang panig itong ating mundo. Kung matatandaan nyo mga idol, sa panahon ni Noe, nagtakda ang ating Panginoong Diyos ng kanyang araw ng paghukom sa pamamagitan sa paglipol ng mga tao sa bahang Gunaw. At yun ay nangyari sa kasaysayan. Subalit, ang itinakda ng ating Panginoong Diyos sa araw na yon na mangyayari ay tao na ang nagpabilis upang matupad agad ang pangarap ng ating Diyos na lipulin ang tao sa buong sanlibutan. Dahil sila na rin ang gumawa ng paraan para mapadali ang itinakdang panahon ng ating Panginoong Diyos sa paglipol. Kung mapapansin natin sa panahon natin ngayon, laganap na ang lahat ng uri ng kasamaan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang panig ng ating mundo. At ang ating Panginoong Diyos ay nagtakda rin ng kanyang araw ng paghukom at paglipol sa lahat ng taong masama. Ngayon mga idol, balikan natin yung kasaysayan ni Noe. Nagbigay ng kautusan ng ating Panginoong Diyos kay Noe para sa mga tao. At nagbigay din siya ng mga babala at mga tanda. Kaya lang, ang ginawa ng mga tao sa halip na tanggapin ang mga aral na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Noe, ay inalipustapan nila si Noe. Sandali lang po. At sa halip na talimain nila at sundin ang mga aral na ibinigay ng Diyos kay Noe, nilipos pa nila ito at nilait. Winalang bahala. At sa kanilang ginawa, lalong nagalit ang Diyos. Nagtakda ang Diyos ng isang babala na kapag yung ribultong tanso o ginto na kanilang ginawa ay nagpawis na ng dugo, kaganapan na ng takdang paghukom. Ang ginawa ng mga tao nung panahong yon para alipustahin si Noe, nung araw na yon, binubuan nila at hinibuan ng dugo yung ribulto. At pagkatapos ay tinawag si Noe at sinabi, Apo Noe, ayan na, sabi niya, nagpawis na ng dugo yung ribulto. Pagkatingalan niyo at kakita sa ribulto na nagpawis ng dugo, sinabi niya, natupad na, naganap na. At sa pagtalikod ni Noe, tagding nagdilim na ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan, 40 nights and 40 days, walang tigil, hanggang sa malubog sa tubig ang buong sanlibutan. Ngayon, balikan natin ang ating kasaysayan sa ngayon. Nagtakda din ba ang ating Panginoong Diyos ng kanyang araw ng paghukom? Nagtakda. At kung matatandaan nyo, nagbigay din siya ng mga palatandaan
kung paano magaganap at mangyayari ito. Pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa nangyayari ngayon at nasasaksihan natin sa ating kapaligiran, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba yung dagat at sa iba pang mga panig ng mundo, ay tila na rin tao ang gumagawa ng paraan para mapabilis ang itinakdang panahon ng ating Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya mga idol, sa ating mga nasasaksihan sa pang-araw-araw na nangyayari, hindi lamang dito sa ating bansa, ay lubhang mapanganib na. Mukhang hindi na nga magtatagal at igagawad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang itinakdang araw ng paghuhukom sa paglipol sa mga taong masama. Kaya nga mga idol, sa nangyayari ngayon, kabi-kabila, nasasaksihan natin ng kaguluhan, digmaan dito, digmaan doon, kaguluhan na walang tigil, mukhang nalalapit na ang araw. Mukhang hindi na darating yung tamang panahon na ibinigay ng ating Panginoong Diyos dahil tao na nga rin ang nagmamadaling wakasan ng buong sanlibutan. Pero ang kanyang mga hinirang, mga idol, tandaan nyo, ano man ang mangyari, nakahanda na ang kanyang mga hinirang sapagkat ito'y kailangang mangyari. Nabanggit ko na sa mga una kong video na narito sa ating bayan, na dito sa ating bansa, ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating mga kababayan ay dapat na sikapin na makipag-ugnay na sa kanyang mga hinirang upang mapasama sila sa kaligtasan na ipagkakalob ng ating Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom. Kung makikita nyo sa pang-araw-araw na pangyayari, lumalaganap na talaga ang kasamaan. Hindi lamang dito sa ating bansa. Pero yan, winawalang bahala ng ating mga kababayan. At hindi nila pinag-uukulan ng pansin yung mga nangyayari. Abalang-abala sila sa buhay na ito dahil akala nila panghabang buhay ang mundong ito. Kaya mga idol, sa mga nangyayari at nasasaksihan natin sa araw-araw ay lubhang mapanganib na. Pero sa mga hinirang, yan ang talagang inaabangan at sinihintay, sinasasabikan. Ngayon, tao na rin ang nagmamadali upang matupad yan. Antayin na lang natin mga idol ang mangyayari sa mga darating pang mga araw o panahon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga idol, paalam!